Magandang gabi mga kabayan. Isang opinion lang ito ng isang OFW dito sa Australia tungkol sa politika sa atin. Sa totoo lang, nakakahiya na. Parang ang kakapal ng mukha ng mga politician talaga. Parang sila lang ang laging tama. Lalo ngayon, napakagulo ng politika dyan sa atin sa Pilipinas. Impeachment, flood control, pero parang walang nangyayari. Parang ang saya-saya lang nila. Ang saya-saya. Parang wala lang na walang pera. Parang walang may nanakaw na pera sa taong bayan. Grabe. Simple lang, pero paano pa nasusuportahan nyo yung mga politician na sinusuportahan nyo tungkol sa perang nawala? Parang wala lang silang pakialam. Hindi ko naman pinipili kung sino ang sinusuportahan ko, pero sana ano man ang paniniwala natin sa sarili natin, iba-iba tayo. Pero ito ang tanong ko sa inyo mga kabayan, may nawalang pera. Ngayon ang tanong, sino ang kumuha? Sino ang nagnakaw? Saan napunta? Yan lang naman mahalaga masagot kung saan napunta yun, kung sino ang kumuha. Parang pag natapos na tong susunod na eleksyon na to, parang mawawala na yan. Walang may kasalanan, walang may nagnakaw. Pero ang sa totoo lang nun, ang tataba ng bulsa nila. Marami silang pera. Kawawa naman taong bayan. Para lang tayo laging kung kailan lang nila mahagisan ng gusto nila, saka lang mangyayari yung bayan. Ang hirap i-describe ng mga ugali ng Pilipinong politician. Di mo alam kung may konsensya pa sila o talagang makapalang talaga ang mukha nila. Talagang maitim ang budhi. Pag nakasuot ng mga damit, parang ang gagalang, ang titino. Naka-Amerikana, naka-Barong Tagarog, naka-Pilipinyana, lahat na lang. Ang feeling nila malinis sila. Sa totoo lang, sino kayang malinis ang bulsa sa mga politician dyan? Tanong ko lang, sana masagot niyo yan. Sa totoo lang, may makapalang bulsa dyan at ang kawawa ang taong bayan. At the end of the day, taong bayan ang kawawa. Sana tigilan natin ang paghanga natin sa mga politician na lahat naman tayo may paghanga sa politician pero sana bawasan na natin yan. Nakakapanindig balahibo na sa kahihiyan yung mga ginagawa ng mga politician sa Pilipinas. Totoo lang dito sa abroad. Pag ganyan ang politician, wala na. Matagal lang mga nag-resign o matagal lang umalis sa katungkulan o talagang hindi tinitigilan hanggat di nag-resign. Sa atin kapal talaga ng mukha. Nako. May pag-asa pa kaya ang Pilipinas? Sana naman. Pagdating ng araw, masaya na rin ang Pilipinas. Parang wala kang mukhang may pakita sa ibang bansa kundi kahihiyan ng mga politician. Pag tinanong ka ng ibang lahi dito sa abroad, wala ka ibang masasagot kundi hamot ka na lang sa ulo kasi wala bayan mong mahal ang sinisiraan. Nakapal na mukha. Ay nako. Kaya isip-isip mga kababayan sa susunod na halalan. Isipin natin ang ating kinabukasan. Sana hindi tayo padadala sa ating mga damdamin pag tayo mag-aalala sa susunod na halalan. Parang walang pakialam ang mga tao sa kapaligiran. Parang sana makialam naman ang taong bayan sa susunod na halalan.
Yung mayaman, lalong yumayaman diyan sa sitwasyon ng mga politician. Ginagawa lang nilang pamirahan ng Pilipinas ang politika, negosyo. Politics means business. Pag nasa politika ka, malaki ang negosyo mo. Pag wala ka sa politika, bahala ka. Politics is power. So, sana maayos pa naman ang takbo ng Pilipinas. May pag-asa pa naman, kahit kaunti. May natitira pang pag-asa sa mga darating na panahon. Kaya lang, kailan natin hahangarin yung pagdating ng panahon ng mga taong simbahan, taong may mga pinag-aralan, abogado, abogada. Pero wala eh. Talagang, ano ba talaga? Lahat may katwiran, lahat tama. Pero lahat may sariling opinion. At the end of the day, may nawalang pera. Kanino ba talaga napunta yon? O pinagtatakpan na lang talaga? Kinakapalan na lang yung mukha. Hanggang sa muli mga kababayan. Opinion lang ito ng isang manggagawa sa ibang bansa. Maraming salamat. See you on next video.